we want to be, if we have the political will, ang US naban niya yung TikTok, bumalik lang dahil bumalik din si Trump. Ang daming opportunity na mag-ban kung gugustuhin. How many young people will lose their way? How many families do we sacrifice? How many lives are worth the extra revenue to government? It is my hope that during this hearing, all relevant facts will be revealed, including the cost to every family who loses a breadwinner. Every family who does not have food to eat because nagastos na sa sugal, sa online gambling na napakadali. Every family who won't watch a child graduate dahil this child has lost their way because of gambling addiction. What is the cost to society? My final point. Inasmuch as my bill is on a ban on online gambling, I'll be listening intently to all the resource persons. As chairman of the Committee on Ways and Means, it is my hope that there will not be a need for me to call a hearing on taxation of online gambling operations because we will be banning outright. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Pia Cayetano. Next to give his remark is Senator Rafi Tulfo. Maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Chair. I've been pushing for the total ban in all forms of online gambling. But recently, the government and some quarters ay pumalag, nag-react, especially the PCOO. And they were saying na maghina-hina lang daw. And nagbigay sila ng dahilan kung bakit huwag muna i-stop ang online gambling. Isa sa mga binigay nila ng reason ay malaki raw kinikita sa buwis. In fact, nagbanggit pa sila ng mga figures. The DOF gave an estimate, PCO, Presidential Communication Office. Nagbigay pa sila ng mga estimates kung how much yung direct and indirect benefits and even economic benefits nakukuha ng online gambling. However, hindi binabanggit ng Department of Finance yung social cost, yung social harm. Nabanggit nga kanina ni Senator Mig Zubiri. Nagbigay siya ng mga figures, mga estimates. Pero yung DOF, hindi. Yung psychological harm of gambling addiction, health effects, household impact, criminal offenses related to online gamblings. Nandito yung ating PNP para magbigay ng data tungkol dyan. Hindi pwedeng gamitin ang dahilan na dahil kumikita tayo sa online gambling sa pamagitan ng buwis. Dapat timbangin din natin, isipin din natin yung social cost, yung social harm na dinudulot sa mga mananaya. At sino po itong mga mananayang ito? Mga masang Pilipino. Hindi naman po ito yung mga mayayaman na tumataya. Ang masaklap pa, yung mga mananaya, dinadaya pa. Marami na akong complainant na nanalo ng daan-daang milyon at hindi naman binabayaran. So, ayan yan example. Nasisira na ngayong buhay nila sa katataya. Nalulubog na sa utang sa katataya at nung maka-jackpot, manalo, hindi binayaran. Lokohan. Di po ba? Kalokohan. Pangalawang binibigay na dahilan ng ating pamalaan ay yung magigirilya sila, mag-underground. Pag binawal mo yan, mag-underground. I-regulate na lang. Kung mag-underground, anong ginagawa ng DICT? Ba't hindi magbuo ng isang special task force na kasama yung PNP Anti-Cybercrime, NBI, para tugisin ito magigirilya? So, tinatanggap ba natin na inutil yung DICT? Siguro naman, DICT hindi papayag. Hindi tatanggapin na kami po ay inutil. Kaya, wag na lang po natin itigil yan kasi mag-underground sila, ma-overwhelm kami. Umiling na si Asik Paraiso, tama po sir. Diba? So, you can do your job. Do your job. Huwag kayo matakot sa mag-underground guerrilla na yan. Isa pa sa binigay na dahilan ng ating gobyerno ay yung employment daw. Of course, ako po ay pro-labor, being vice chair ng labor employment. Pro-labor po ako.
Yeah, I know na 32,000 ata yung figures na binigyan natin gobyerno na nagikinabang sa online gambling. Pero meron man talaga tayong paraan na para itong mga mawalan trabaho sa online gambling, maita-transfer natin sa ibang mga trabaho. Kung gusto, maraming dahilan, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yung DOLE, pwede na mag-open ng mga job fairs. Nandiyan yung ating tourism na pwede natin i-boost para yung hospitality industry natin lumakas. In fact, pagdating sa tourism, sayang hindi natin nagagamit yung magagandang mga tourism site natin na alpasan na tayo na may ibang bansa tulad ng Vietnam, Malaysia. Nandiyan naman yung BPO na pwede natin paglagyan sa mga madi-displace, mga workers na online gambling. Nandiyan yung mga direct investments na pagagandahin natin siyempre ating peace and order para pumasok yung mga direct investors. Marami mga complainants na pumunta sa aking programa na mga magulang, yung kanilang mga estudyante, hindi na po nakapag-aral, napupuyat, hindi na pumapasok, pumapayat na, hindi na kumakain dahil lulumpo sa online gambling. Kumukupit at an early age, mga bata, estudyante, 10, 11, 12, kumukupit sa kanilang mga magulang. Bata pa lang, marunong na makumupit, marunong magnakaw. Just imagine, paglaki ng mga ito, magiging hardened criminals na mga ito dahil at an early age, na-expose sila sa criminal activities, criminal acts, yung pagnanakaw sa mga magulang. Yung iba, nag-i-snatch para lamang may pantaya sa online gambling. Even yung mga matatanda, meron pa nagdidispalko, merong isang employee, nagdispalko sa kanyang employer. And that happens several times sa kanilang mga employers para lamang may pantaya sa online gambling. Yung mga husband na dapat binigyan ng pangpuhunan sa negosyo para gumanda ang buhay nila, mga OFWs, na nagagastos lang sa online gambling. Pag uwi ng mga OFWs, because ako po bilang committee chair ng migrant workers, yun po isa sa mga reklamo nila mga OFWs. Pag uwi nila ng Pilipinas after a 1 year or 2 years contract, 2-year contract nila doon, fulfill nila sa Middle East, pinaghirapan nila, pinagpawisan sila, after na sila ay maapi doon, maabuso, maglinis ng mga kubeta para kumita ng 20,000 to 30,000 a month. Pagbalik nila, wala na silang abutin na pera. Why? Kasi nga po, yung kanilang mga asawa at mga anak nalulumpo sa online gambling. Isa pa po, sa sinasabi ng ating gobyerno at ng iba, strict regulation. Anong klaseng strict regulation? Ayan. Tuwing meron tayong mga problema sa vices, i-regulate na lang yan. Pero palagi natin sinasabing strict regulation, wala rin nangyayari. And lastly, it's about time na pakinggan natin ang mga mamamayang Pilipino, especially po yung mga misis, yung mga ginang ng tahanan, dahil sila po ang nag-handle ng budget ng kanilang pamilya na napupunta lang po sa online gambling dahil sinusugal na kanilang mga anak at mga asawa. It's about time na makinig po tayo sa hinaing, sa tinig ng mga mamamayang Pilipino na nagsasabing no to online gambling. Walang exception. No to online gambling. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Senator Raffy Tulfo. Next, will deliver his opening statement is Senator Rodante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, total ban. Noong total ban ang ating napag-usapan. Gaano tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online gambling platforms, naisara nating lahat. Paano yung wetting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may wetting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo kaseryoso na gawin natin lahat to?
Kasi po, tingnan ninyo, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy, but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the governing board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR as franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for their respective community projects. Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs, for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also in coordination with the Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Batas mo yata ito, Senator Zubiri. A funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. Paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na, gagaling-galingan ng mga senador na ito, pero baka wala ring magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko ring iban yan. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Gaano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito. Presidential Decree 1869 as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. PAGCOR's operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue, provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sangayon ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing a social ogre, siguro. Ano po ang ginagawa ng DICT, for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ang PAGCOR. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4